Isang babala ang binitiwan sa katahimikan ng pagtitipon. Pakiramdam ko, huminto ang lahat ng pandama ko, at may isang kislap na ideya sa isip ko. Nakita ko ang katotohanang nakatago sa likod ng isang perpektong pamilya. Kailangan kong iligtas ang anak ko ngayon na. Pagkakita ko pa lang sa marangyang handaan sa harapan ko, nanikip agad ang dibdib ko sa pagkabahala. May malamig na kutob na tumakbo sa likod ng leg ko. Dali-dali kong hinila si Maria palayo, ang mahinang bulong niya ay tila naglaho na lang sa hangin. Hindi siya pwedeng mapangasawa ang lalaking ito. Hinding-hindi talaga. Ang maliit kong panaderya, na nakasiksik sa isang tahimik na eskinita sa Malete, ay laging may matamis na amoy ng mantikilya at vanilla. Ang buhay ko, si Celia, 55 taong gulang na ngayon, ay katulad ng panaderyang ito, simple at mainit. Ang araw-araw na kaligayahan ko ay ang makita ang mga gintong tinapay na bagong luto. At ang pinakamalaking kaligayahan ko sa buhay ay ang nag-iisa kong anak, si Maria. Pero ngayon, kailangan kong isara ng maaga ang panaderya, at ang puso ko ay hindi mapakali tulad ng dati. Isang pakiramdam ng kaba at pagkabahala ang dumidikit sa akin, na para bang naghihintay ako ng isang mahalagang batch ng tinapay pero nasobrahan naman ako sa asukal. Ngayong gabi ay isang napakahalagang araw, ang unang pagkakataon na makikilala ko ang pamilya ni Mark, ang kasintahan ni Maria. Simula pa lang ng hapon, maingat kong pinili ang pinakamagandang barot saya na kulay lumot, isang kasuotan na para lang sa mga espesyal na okasyon. Si Maria ay iba naman. Paikot-ikot siya sa harap ng salamin, suot ang isang eleganteng kulay krema na silk dress. Ang anak ko ay napakaganda at nagniningning na parang isang diwata. Habang sinasalamin ang sarili, walang tigil siyang nagkukwento tungkol sa pamilya ni Mark. Ang tatay daw niya, si M. Victor, ay presidente ng isang malaking korporasyon. Ang nanay niya, si Elria Elena, ay isang mabait at masipag na babae, at si Mark naman, walang duda. Mahusay, magalang, at ang ipinagmamalaki ng buong angkan. Sa mga kwento ni Maria, masaya rin ako para sa kanya. Sinasabi ko sa sarili ko na matanda na ang anak ko, marunong nang pumili ng lalaki, at nakahanap na ng matibay na sandalan. Eksaktong 7:07, isang itim na sedan, na kasing laki at kasing haba ng balyena, ang dahan-dahang pumasok sa maliit na eskinita. Walang sinuman sa aming kapitbahayan ang nakakita ng ganoong karangyang kotse. Naglabasan ang mga bata para tingnan ito, nagbubulungan. Sumisilip din ang mga matatanda, mausisa at nagtuturo. Bumaba si Mark mula sa kotse, matangkad at mukhang malinis sa kanyang mamahaling suit. Nagmano siya sa akin ng may paggalang, "Magandang gabi po, tita. Sunduin ko lang po kayo ni Maria." Tumango ako, pilit na umingiti ng natural. Dali-dali namang inakbayan ni Maria ang nobyo, ang kanyang nagniningning na ngiti ay hindi maitago. Pagpasok ko sa kotse, dama ko agad ang napakalaking pagkakaiba. Ang malambot na leather na upuan, ang malamig na hangin na may amoy ng mamahaling pabango, ay ibang-iba sa aming nakasanayang amoy ng pawis at harina. Tahimik ang pagtakbo ng kotse, dumadaan sa abalang kalye ng Maynila. Sa bintana, nakita ko ang anak ko na nakasandal ang ulo sa balikat ni Mark. May binubulungan sila sa isa't isa at sabay na tumatawa. Pagkakita ko sa kaligayahan ng anak ko, gumaan ang pakiramdam ko. Ang mga unang pag-aalala ko ay tila naglaho. Huminto ang kotse sa harap ng isang nakahiwalay na villa sa Dasmariñas Village, Makati. Ang malaki at detalyadong bakal na gate ay otomatikong bumukas, at sa loob ay isang ganap na ibang mundo. Ang mga mararangyang villa ay tahimik na nakatayo sa gitna ng malalagong hardin. Napakatahimik ng lugar na naririnig ko ang tunog ng hangin na gumagala sa mga dahon ng puno. Huminto ang kotse sa harap ng isang 3 palapag na villa, na may European style na arkitektura at nagniningning sa dilaw na ilaw. Isang kasambahay na nakasuot ng puting uniforme ang naghihintay na sa pintuan. Pagpasok ko sa loob, pakiramdam ko ay napasok ako sa isang palasyo. Ang makintab na marmol na sahig ay sumasalamin sa mukha ng tao. Ang malaking chandelier na gawa sa kristal ay nagpapalabas ng kumikinang na liwanag. Lahat ng bagay mula sa masining na inukit na rosewood na mesa at mga upuan hanggang sa mga oil painting sa dingding ay nagpapakita ng yaman at karangyaan na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Naghihintay na sa sala sina M. Victor at Maria Elena. Si M. Victor ay kaedad ko, may matikas na tindig, at may seryoso, makapangyarihang mukha. Si Elria Elena naman ay mukhang mas mabait. Ngumiti siya para salubungin kami, pero may kaunting pilit sa ngiti niya,
at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pagod at kalungkutan. Inihain ang hapunan sa isang mahabang mesa na kayang upuan ng 20 tao. Binilang ko ang mga ulam at mayroon itong higit sa 20. Ang bawat ulam ay inihanda ng maingat na parang isang obra maestra, lobster, abalon, shark fin. Lahat ng mga bagay na naririnig ko lang pero hindi ko pa natikman. Ang mga kasambahay ay tahimik na gumagala na parang anino, nagsasalin ng alak at palitan ng mga plato. Ang hangin sa hapagkainan ay napaka-pormal na nakaramdam ako ng pagka-suffocate. Naglakas loob lang akong kumuha ng mga ulam na malapit sa akin, kumakain ng dahan-dahan, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Pakiramdam ko ay napakaliit ko at wala ako sa lugar sa gitna ng lahat ng karangyaang ito. Kalahati na ang hapunan, ang kapaligiran sa mesa ay nanatiling pormal. Karamihan ay nagsasalita si M. Victor, nagkukwento tungkol sa mga tagumpay ng korporasyon, tungkol sa milyon-milyong pisong kontrata, at tungkol sa mga relasyon niya sa mga matataas na opisyal. Ang boses niya ay malakas, puno ng kumpiyansa, at may kaunting pagiging dominanteng hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na sumingit. Tahimik lang akong nakikinig, paminsan-minsan ay tumatango bilang pagsang-ayon. Si Maria naman ay mukhang sanay na sa ganito. Nakaupo siyang matuwid, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga habang nakatingin sa tatay ng nobyo niya. Pagkatapos alisin ng mga kasambahay ang mga pangunahing ulam at naglabas ng mga prutas para sa dessert, tumikim si Emil Victor at tumingin ng diretsyo kay Maria. Ang kanyang matalim na tingin ay nagpatindig ng balahibo sa akin. Maria, simula niya, ang kanyang boses ay mayroon pa ring pangingibabaw. Itinuturing na kitang parang anak ko kaya ko, to sinasabi. Para sa isang babae, mahalaga ang career, pero ang puso ng lahat ay ang pamilya. Ang posisyon mo bilang manager sa advertising agency ay maganda pakinggan, pero magkano ba ang sweldo mo buwan-buwan? Sapat ba yan para makabili ka ng isang branded na bag? Bahagyang yumuko si Maria at mahinang sumagot, opo, sapat naman po para mabuhay. Humalakhak si M. Victor, isang pagtawa na nakaramdam ako ng pagkadismaya. Sapat para mabuhay. Sa pamilyang Salazar, wala kaming ganyang konsepto. Ang manugang sa pamilyang Salazar ay hindi kailangang magpakahirap sa labas. Ang anak kong si Mark ay sapat na para bigyan ang kanyang asawa at mga anak ng isang masaganang buhay, walang kakulangan. Tapos, dahan-dahan siyang nagpatuloy, diniin ang bawat salita na para bang naglalabas siya ng banal na utos. Una, pagkatapos ng kasal, kailangan mong mag-resign sa trabaho mo. Ang trabaho mo ay manatili sa bahay at alagaan ang pamilya, ang asawa at mga anak mo. Pangalawa, kailangan mong maging masunurin sa mga biyenan mo. Ang mga salita ng mga nakatatanda sa bahay na ito ay gintong patakaran, hindi mo pwedeng suwayin. Pangatlo, kailangan mong magtipid. Kahit na hindi kami kapos sa pera, hindi ka dapat maging maluho. At ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan nyo agad magkaanak, mas maganda kung lalaki para may tagapagmana. Ang bawat salita ni M. Victor ay parang martilyo na tumatama sa tainga ko. Hindi ako makapaniwala na sa siglo na ito, mayroon pa ring taong nagpapataw ng ganoong makalumang kaisipan sa kanilang magiging manugang. Nais kong tumutol na ang anak ko ay may pinag-aralan, may sariling career, may sariling pangarap, at hindi niya matatanggap ang buhay na parang isang ibon na nakakulong sa ginintuang hawla. Pero nang tumingin ako sa anak ko, kailangan kong lunukin ang mga salitang sasabihin ko. Si Maria, ang matapang, independenteng anak ko na laging ipinagmamalaki ang kanyang trabaho. Ngayon ay masunuring tumatango, opo, tita, naintindihan ko po. Susunod po ako sa sinasabi nyo. Ang reaksyon niya ay nakagulat sa akin. Hindi ito ang Maria na kilala ko. Nag-acting ba siya o talagang nahikayat siya ng mga salitang iyon? Tinignan ko siya ng malalim sa mata, at nakita ko lang sa mga ito ang isang kakaibang pagsang-ayon, isang hindi maipaliwanag na pagsunod. Sa sandaling iyon, si Elria Elena, ang nanay ni Mark, ay nag-abot ng kamay para salinan ng tsaa ang kanyang asawa. Nang dumulas ang manggas niya, hindi sinasadyang nakita ko sa kanyang puti at payat na pulso ang isang pasa, na mukhang bago pa lang. Tila napansin ni Elria Elena ang tingin ko, dali-dali niyang hinila ang manggas para takpan ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkalito. Pero ang maikling sandaling iyon ay sapat na para magtanim ng buto ng pagdududa sa puso ko. Ang isang pamilya na mukhang napakarangya at makapangyarihan sa labas, talaga bang payapa sa loob?
Natapos ang hapunan, at tumayo si Elria Elena at sinabing gusto niyang pumunta sa kusina para magbalat ng mga prutas para sa amin. Nakita ko ito bilang magandang pagkakataon para makausap siya ng pribado, kaya nagpaalam din ako para tumulong. Tumango si Enrique Victor ng may pagkapatriarka, habang si Mark ay walang tigil na nagkukwento kay Maria tungkol sa isang real estate project. Ang kusina sa bahay ng mga Salazar ay mas malaki at mas moderno pa kaysa sa panaderya ko. Lahat ng bagay ay kumikinang, mula sa side-by-side refrigerator hanggang sa built-in induction stove. Kumuha si Elria Elena ng mga prutas at nagsimulang magbalat ng mansanas ng may kasanayan. Tumayo ako sa tabi niya at maingat na nagtanong, ang pasa sa kamay mo ay sigurado akong nabunggulang sa kung saan, di ba? Nagulat si Elria Elena at muntik nang masugatan ng kutsilyo ang daliri niya. Mahina siyang tumawa, isang pilit na tawa, medyo clumsy lang ako. Nabunggo ko sa gilid ng mesa nung naglilinis ako kahapon, wala yan. Sinabi niya iyon pero hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin, laging iniiwas ang tingin niya. Alam kong nagsisinungaling siya, ang pasa ay hindi mukhang ordinaryong pasa lang, pero nang makita kong ayaw niyang pag-usapan ito, hindi na ako nagtanong pa. Dahan-dahan ko lang sinabi, kailangan mong maging mas maingat. Kaming mga babae, minsan, sinasalo namin ang lahat ng trabaho, hindi namin iniisip ang sarili namin. Pagkarinig niya sa sinabi ko, ang mga pagod na mata ni Elria Elena ay biglang napuno ng luha. Tumalikod siya, nagkukunwaring nagfo-focus sa pagbabalat ng mansanas, pero nakita ko pa rin ang bahagyang panginginig ng kanyang balikat, na para bang may sakit siyang dinaramdam na hindi niya masabi. Sa sandaling iyon, narinig namin ang boses ni Mark mula sa sala. Ang kanyang tono ay medyo matalim at bossy, Maria, magsalin ka pa ng tsaa para kay Dad. Lumalalamig na ang tsaa. Nagulat ako. Ang tono na ito ay ganap na ibang-iba sa magalang at banayad na ugali na pinakita niya mula nang sunduin kami. Ito ay maikli at patriarkal, katulad ng boses ni Victor. Narinig ko ang mabilis na opo ni Maria at ang tunog ng mga baso. Tiningnan ko si Elria Elena at nakita ko ang kanyang mukha na mas lalong namutla. Napabuntong hininga siya ng napakahina at sinabi sa akin na para bang bumubulong, intindihin mo na lang, sister, ang pamilya namin ay strikto at may mga tradisyon. Ang mga lalaki ang haligi ng tahanan, sila ang may boses, at ang mga asawa at manugang ay kailangang maging masunurin. Ang kanyang mga salita ay parang babala, at parang isang hinaing din bigla kong naintindihan na ang kanyang pagod at kalungkutan ay hindi basta-basta lang. Ang pamumuhay sa isang pamilya kung saan ang asawa at anak ay parehong dominante at patriarkal, mayroon bang babae na magiging masaya? Wala na akong sinabing iba. Tahimik ko lang siyang tinulungan na ayusin ang mga nabalatang prutas sa isang plato, pero sa puso ko, ang buto ng pagdududa ay nagsisimula ng lumago. Nag-aalala ako para kay Maria. Natatakot ako na dahil sa pag-ibig at pagkamangha sa material na bagay, hindi niya makikita ang mga nakatagong bahagi sa likod ng marangyang pinto ng pamilya na ito. Natatakot ako na isang araw, magiging katulad din siya ni Elria Elena, na may pilit na ngiti at mga pasa na walang paliwanag. Habang hinahatid kami ni Mark pauwi, ang kapaligiran sa kotse ay hindi na kasing komportable tulad ng kanina. Tahimik akong nalunod sa sarili kong mga iniisip. Si Maria naman ay kabaligtaran. Abot-abot ang kagalakan niya habang pinagmasdan ang kumikinang na jade bracelet sa pulso niya, ang regalo na ibinigay sa kanya ni Elria Elena bago kami umalis. Kita mo, ma? Napakaganda ng bracelet na to, sabi ni Mark, jade raw yan, nagkakahalaga daw ng ilang daang libong piso. Mahal na mahal ako ni tita kaya niya ako binigyan nito. Sinabi niya ito ng may pagmamalaki at kaligayahan. Tiningnan ko ang jade bracelet. Napakaganda nito. Ang kulay esmeralda nitong ningning ay talagang kaakit-akit. Pero sa mga mata ko, mukha itong isang magandang posas. Hindi ko siya sinagot, nagtanong lang ako ng ibang tanong. Hindi ba sa tingin mo ay masyadong sobra ang mga patakaran na itinakda ni Victor? Nagpout si Maria, isang kilos na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Para sa akin, normal lang naman yon, ma. Mayaman silang pamilya, tama lang na may sarili silang patakaran. Bukod pa rito, kumikita ng malaki si Mark, kaya natural lang na gusto niyang manatili ako sa bahay para alagaan ang pamilya. Ang mga babae ay dapat maging kontento sa kaunting bagay. Isang biyaya na ang magkaroon ng matalinong asawa bilang sandalan.
Pagkarinig ko sa mga salitang ito na lumabas sa bibig ng anak ko, nasaktan ako. Ito ba ang Maria ko? Ang anak na dating nagdeklara na bubuin niya ang sarili niyang karera, na hindi kailanman mabubuhay ng umaasa sa kahit sinong lalaki, ngayon ay madali niyang tinatanggap ang isang kontentong buhay. At yung bossy na tono ni Mark kanina, wala kang nakitang problema doon? Pilit kong binuksan ang usapan. Tumawa siya, pinawalang bahala ang sinabi ko. Baka nagkamali lang po kayo ng dinig. Siguro nag-uusap lang sila tungkol sa trabaho kaya seryoso ang boses niya, pero normal na napakamahal ni Mark sa akin, hindi pa siya kailanman nagtaas ng boses sa akin. Alam kong walang saysay na magsalita pa. Ganap na nabubulagan ang anak ko sa pag-ibig at sa material na buhay na inilarawan ni Mark. Hindi na siya ang anak ko, kundi isang estranghero, isang taong handang isuko ang sarili para magkasya sa hulmahan na binuo ng pamilyang Salazar. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya, tumalikod lang ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay nagniningning pa rin sa ilaw, pero ang puso ko ay mabigat at kasing itim ng gabi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Emil Victor, ang pasa sa kamay ni Elria Elena, ang bossy na tono ni Mark, at ang kakaibang pagsunod ng anak ko ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Nakatulog ako sa pagod at nagkaroon ng bangungot. Sa panaginip ko, nakita ko. Si Maria ay nakasuot ng isang marangyang wedding gown, pero ang mukha niya ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay walang laman. Gumagalaw siya na parang isang manikang kontrolado ng mga string, ngumingiti at nagsasalita ayon sa utos ni Mark at Victor. Sumigaw ako sa pangalan niya, pilit na tumatakbo sa kanya, pero ang mga paa ko ay tila nakabaon sa lupa. Nagising ako ng may panginginig, basang-basa ng pawis ang likod ko. Ang silid ay tahimik pa rin, naririnig lang ang tunog ng orasan na tumitiktak. Pero ang takot sa akin ay totoo. Alam kong hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangan kong gawin ang isang bagay para alamin ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising, pero hindi para mag-init ng oven tulad ng dati. Ang bangungot noong nakaraang gabi ay nasa isip ko pa rin, inaalis ang lahat ng pagnanais kong magtrabaho. Gumawa ako ng isang tasa ng mainit na luya at tsaa, at umupo ako sa mesa ng kusina, tulala. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa bintana, pero hindi nito kayang painitin ang pag-aalala na namumuo sa dibdib ko. Hindi ako pwedeng manatiling nakatayo lang at panoorin ang anak ko na papasok sa isang lugar na mayroon akong maraming pagdududa. Ibinuklat ko ang luma, nanilaw na phone book, nakita ko ang numero ni Mera, ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata pa ako. Siya ngayon ay isang vice president ng lending department sa isang malaking bangko, ang bangko kung saan nakikipag-ugnayan ang Salazar Corporation. Matagal na kaming hindi nag-uusap pero sa sandaling ito, siya ang nag-iisa kong pag-asa. Huminga ako ng malalim at nag-dial sa numero. Sa kabilang linya, ang boses ni Myra ay malakas pa rin tulad ng dati. Pagkatapos ng ilang pagtatanong tungkol sa aming kalusugan at pamilya, dahan-dahan kong sinimulan ang paksa. Hindi ako nangahas na sabihin ng diretsyo na nag-imbestiga ako, ginamit ko lang ang dahilan ng isang magiging biyenan para magtanong. Myra, may gusto akong ipakiusap sa'yo. Ang anak ko, si Maria, ay may karelasyon, ang anak ng presidente ng Salazar Corporation. Ang pamilya nila ay napakayaman, masaya ako at nag-aalala rin ako. Dahil nagtatrabaho ka sa bangko, alam mo ba ang tungkol sa kumpanyang ito? Maaari mo ba akong tulungan na alamin kung tapat sila sa negosyo para maging kampante ako na maikakasal ang anak ko? Tumahimik si Myra ng ilang sandali at narinig ko ang tunog ng keyboard sa kabilang linya. Mukhang nag-aalangan siya, Celia, medyo sensitibo ang bagay na ito. Ito ay impormasyon ng kliyente at sa ilalim ng patakaran, hindi ko ito pwedeng ilabas. Ang puso ko ay nalungkot pero hindi ako sumuko. Nagmakaawa ako, ang boses ko ay halos nakiusap, alam kong pinapahirapan kita, pero, sister, nag-iisa lang ang anak ko. Hindi ako umaasang magpakasal siya sa isang mayaman, gusto ko lang na maging payapa at masaya siya. Sana maawa ka sa isang ina at tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Gusto ko lang malaman kung mabait ba silang tao. Siguro ang pagiging desperado ko sa boses ko ay nakaantig sa puso ni Myra. Nagbuntong hininga siya at sinabi, sige na nga, titingnan ko. Pero huwag kang masyadong umasa, mga pampublikong impormasyon lang ang pwede kong tingnan. Tatawagan na lang kita mamaya. Ilang araw pagkatapos noon, nabuhay ako ng may pag-aalala. Sa tuwing tumutunog ang telepono, bumibilis ang tibok ng puso ko.
Sa huli, isang hapon, habang naglilinis ako sa panaderya, tumawag si Myra. Ang boses niya ay hindi na masaya tulad ng dati at naging seryoso. Celia, tiningnan ko na. Sa labas, ang Salazar Corporation ay isang malaking, maunlad na negosyo pero huminto siya. May nakita akong ilang hindi normal na bagay. May malalaking halaga ng pera ang inililipat at inilalabas kaagad sa araw na yon, lahat ay cash. Ang mga transaksyon na ito ay hindi katulad ng normal na operasyon ng negosyo. Sa totoo lang, mukhang money laundering. Ang tainga ko ay nabingi. Money laundering. Ang dalawang salitang iyon ay napakalayo sa simple kong buhay. Narinig ko lang iyon sa mga pelikula. Nagpatuloy si Myra, ang boses niya ay mas mahina, may isa pang bagay. Ito ay tsismis lang. Mga 3 taon na ang nakalipas, may isang kasambahay sa villa ng mga Salazar na nahulog mula sa hagdan at namatay. Naimbestigahan ng mga pulis ang kaso pero sa hindi malamang dahilan, ito ay tinapos bilang aksidente at mabilis na naibaon. Tsismis na sinuhulan ng pamilyang Salazar ang lahat para itago ang mga bagay. Pagkatapos ko ibaba ang telepono, nanginginig ang mga kamay ko. Isang kasambahay ang namatay sa pagkahulog. Ang pasa sa kamay ni Elria Elena. Ang pagkapatriarka ng mag-amang Victor. At ngayon ay ang mga nakatagong transaksyon sa pera. Lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ay biglang nagkonekta na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang pamilyang Salazar ay hindi lang may problema kundi mayroong isang nakakatakot na lihim na tinatago. At ang anak ko, ang inosente kong si Maria, ay malapit nang maging bahagi ng lihim na yon. Ilang araw pagkatapos ng kaalaman ko, habang ang pag-aalala ko ay hindi pa rin nawawala, biglang dumating si Dina, ang matalik na kaibigan ni Maria, sa panaderya, mukhang nag-aalala, ang kanyang mukha ay halatang pagod. Pagkakita niya sa akin, agad siyang nagtanong, "Tita, nasa bahay po ba si Maria?" Ilang araw ko na siyang tinatawagan pero hindi niya sinasagot, at hindi rin siya sumasagot sa mga text ko. Umiling ako, ang puso ko ay lalong bumigat. Kasama niya si Mark, anak. Madalas siyang lumalabas, bihira siyang nasa bahay. Nag-aalangan si Dina ng ilang sandali at hinila ang upuan at umupo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, nagpasya siyang magkwento sa akin ng isang bagay. "Tita, may sasabihin po ako sa inyo, hindi ko alam kung dapat ko ba tong sabihin, pero sobrang nag-aalala ako kay Maria. Noong nakaraang linggo, nag-coffee po kami, at aksidente kong nakita ang ilang pasa sa braso niya. Tinanong ko siya pero sinabi niya lang na nabunggulang sa pinto. Pero tiningnan ko po ng maigi at hindi iyon mukhang nabunggulang po. Mukha pong hinawakan siya ng mahigpit ng isang tao. Nanikip ang dibdib ko. Kaya hindi ako nagkamali. Si Elria Elena ay may pasa at ngayon pati ang anak ko. Nagpatuloy si Dina sa pagkukwento, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Simula nang maging magkarelasyon sila ni Mark, malaki na ang pinagbago ni Maria. Hindi na siya madalas tumawa o yayain ako na lumabas. Palagi siyang mukhang takot at tinitignan niya ang kanyang telepono paminsan-minsan. Minsan, nakipag-usap na siya sa akin para manood ng scene, pero isang tawag lang ni Mark, agad siyang nag-cancel at umalis. Napaka-controlling niya po, tita. Hindi po ako komportable sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Dina ay parang mga kutsilyo na humiwa sa puso ko. Ang bata ay ang matalik na kaibigan ni Maria. Siguradong totoo ang mga sinabi niya. Ang anak ko ay kinokontrol, inaabuso, parehong pisikal at emosyonal, pero dahil sa pagkalula niya sa pag-ibig, hindi niya ito napansin o pilit na hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos umalis ni Dina, umupo ako ng mag-isa sa walang tao na panaderya. Ang matamis na amoy ng bagong lutong tinapay ay hindi nakakapagpagaan ng pakiramdam ko. Napakaliit ng pagkakamali ko nang inisip kong kaya ko itong malaman ng mag-isa. Ang sitwasyon ay masyado ng malala, lampas na sa kakayahan ng isang ordinaryong babae tulad ko. Ang mga nakatagong transaksyon sa pera, ang isang kamatayan na itinago, at ngayon ay ang mga pasa sa sariling katawan ng anak ko. Hindi na ako pwedeng mag-antala pa. Binuksan ko ang telepono ko, nag-search online para sa mga mapagkakatiwalaan na private detective agencies sa Maynila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumili ako ng isang agency na mukhang pinaka-profesional. Naglakas loob ako at dinial ang numero. Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya.
Nanginginig kong sinabi ang aking kahilingan na gusto kong mag-imbestiga sa isang lalaking nagngangalang Mark Salazar at sa kanyang pamilya. Alam kong gagastos ako ng malaki, marahil ang buong naipon ko sa buong buhay ko. Pero kung ikukumpara sa kaligtasan ng anak ko, ano ba naman ang pera? Kailangan kong iligtas ang anak ko sa lahat ng paraan. Pagkatapos ng 2 araw mula nang makipag-ugnayan ako, ipinadala sa akin ng detective na si Leo ang unang resulta. Ito ay isang serye ng mga larawan na ipinadala sa pamamagitan ng Zalo. Mabilis na tumibok ang puso ko habang binubuksan ko ang bawat larawan. Kahit na malayo ang kuha at medyo malabo, nakilala ko pa rin si Maria at Mark. Ang unang larawan ay kuha sa isang parking lot ng isang malaking mall. Mahigpit na hawak ni Mark ang siko ng anak ko, ang kanyang mukha ay may galit na ekspresyon. Pilit namang kumakawala si Maria, ang kanyang mukha ay basa ng luha. Sa ikalawang larawan, itinuturo niya ang kanyang daliri sa mukha ng anak ko, ang kanyang bibig ay parang sumisigaw ng kung ano. Sa ikatlong larawan, si Maria ay sumusunod sa kanya, nakayuko ang ulo. Mukha siyang maliit at napakaawa. Pagkakita ko sa mga larawan na yon, sobrang sakit ng puso ko. Ito ba ang magalang, mabait na lalaki na pinuri ng anak ko? Ito ba ang masayang pag-ibig na kanyang masayang tinatamasa? Ang galit at sakit ay namuo sa akin. Agad akong pumunta sa isang malapit na Photoshop at pinapalabas ang mga larawan. Kailangan kong ipakita sa anak ko ang totoong mukha ng taong sinasamba niya. Nang gabing iyon, hindi ako gumawa ng tinapay o nagluto ng hapunan. Umupo ako sa madilim na sala, inilagay ang mga larawan sa mesa, naghihintay kay Maria na umuwi. Malapit nang mag-alas negatibo 11 nang umuwi siya, may hawak pa siyang isang marangyang regalo. Ang kanyang mukha ay nagniningning, siguro isa na namang mamahaling bagay ang ibinigay ni Mark sa kanya. Ma, gising ka pa? Masaya siyang nagtanong, hindi napapansin ang tensyon sa bahay. Hindi ako sumagot, tahimik ko lang binuksan ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpakurap sa kanya. Pagkakita niya sa mga larawan sa mesa, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Natigilan siya, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ma, saan mo nakuha to? Nanginginig ang boses niya. Hindi mo kailangang malaman kung saan ko nakuha, kailangan mo lang sagutin ako. Ito ba ang pagmamahal at pagpapahalaga na lagi mong sinasabi, Maria? Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko, pero hindi ko maitago ang aking galit. Nauutal si Maria, hindi. Hindi po ganyan ang iniisip nyo. Mayroon lang. Mayroon lang po kaming kaunting hindi pagkakaunawaan noon. Mainitin lang po ang ulo ni Mark. Kaunting hindi pagkakaunawaan. Tumaas ang boses ko. Ang kaunting hindi pagkakaunawaan ba ay nagdulot sa iyo ng pag-iyak sa parking lot? Ang kaunting hindi pagkakaunawaan ba ay nagdulot sa kanya na sumigaw sa mukha mo? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo at ang iba. Nang maisukol ko siya, ang pagkalito ni Maria ay naging galit. Inihagis niya ang mga larawan sa sahig, sumisigaw, sinisubaybayan mo ako. Bakit mo ginawa to? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Kung hindi ko yan ginawa, paano ko malalaman kung paano ka namumuhay? Tignan mo ang sarili mo, ikaw ba ang Maria noon? Kinokontrol ka na at inaabuso na pero hindi mo pa rin napapansin. Lalong lumala ang pagtatalo namin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsalita ang anak ko ng mga salita na nakawasak sa puso ko. Ano ba ang alam mo? Nainggit ka lang kasi magkakaroon na ako ng mas magandang buhay kaysa sayo. Ayaw mong maging masaya ako. Natatakot ka ba na kapag nagpakasal ako sa isang mayaman, hindi na kita alagaan? Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na tumusok ng direkta sa puso ko. Natigilan ako habang nakatingin sa anak ko, hindi makapaniwala na ganyan ang tingin niya sa akin. Tumulo ang luha ko, hindi ko na mapigilan. Pagkakita niyang umiiyak ako, medyo natigilan siya, pero ang kanyang katigasan ng ulo ay nanaig. Sinabi niya sa isang malupit na tono, kung patuloy mo akong pakikialaman sa buhay ko, aalis na ako sa bahay. Hindi ako pwedeng mabuhay sa isang bahay kung saan ang sarili kong ina ay hindi nagtitiwala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid, malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang kulog sa tainga ko. Napaluhod ako, pinulot ang mga larawan na nagkalat sa sahig. Sa larawan, umiiyak ang anak ko. At ngayon, sa totoong buhay, umiiyak din ako. Ang pader sa pagitan namin ng anak ko ay hindi kailanman naging kasing taas at kasing layo tulad ngayon.
Pagkatapos ng matinding pagtatalo noong gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ko ay naging mabigat na parang tingga. Halos hindi na ako kinakausap ni Maria. Maaga siyang umaalis papunta sa trabaho at umuwi ng late, minsan hindi pa siya umuwi. Ginagamit niya ang katahimikan at distansya para parusahan ako. Ang puso ko ay masakit pero alam kong hindi ako pwedeng umatras. Habang nakikita kong nabubulagan ng anak ko, lalo akong nagiging determinado na alamin ang katotohanan. Tinawagan ko ang detective na si Leo, ang boses ko ay nagmamadali. Leo, pwede mo bang imbestigahan ng mas malalim ang nakaraan ni Mark? Kahit anong maliit na detalya, pakiusap, tulungan mo akong malaman. Ang pera ay hindi problema. Isang linggo ang lumipas sa matinding tensyon. Halos hindi ako makatulog. Sa tuwing pumipikit ako, ang mga larawan ng anak kong umiiyak at ang kanyang masasakit na salita ay bumabalik sa isip ko. Kailangan ko ring isara ang panaderya sa loob ng ilang araw dahil wala na ako sa sarili ko para magtrabaho. Tapos, isang hapon, tinawagan ako ni Leo. Ang kanyang boses sa telepono ay seryoso. Tita Celia, may impormasyon na ako at sa tingin ko, kailangan mong maghanda sa maririnig mo. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Mahigpit akong kumapit sa gilid ng mesa para makatayo. Nagpatuloy si Leo, ang bawat salita ay malinaw at matalim. Si Mark Salazar ay hindi lang nagkaroon ng isang asawa tulad ng sinabi niya sa anak mo. 2 beses na siyang nagpakasal. Natigilan ako. 2 beses. Bakit hindi alam ni Maria ang tungkol dito? Ang unang asawa niya ay sinausa. Nagpakasal sila 7 taon na ang nakalipas at naghiwalay pagkatapos ng 2 taon. Ayon sa impormasyong nahanap ko, pagkatapos ng diborsyo, lumipat si Nausa sa Villa at nawala na ang kanyang komunikasyon sa pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Lahat ay malabo. At ang pangalawa? Nanginginig kong tanong. Ang pangalawang asawa niya ay si Ana. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay lumungkot. Nagpakasal sila sa loob ng 1 taon at namatay si Ana. Ito ay nangyari 3 taon na ang nakalipas. Nakasaad sa police report na nagpakamatay si Ana, tumalon siya mula sa ika-18 palapag ng high-end na kondo kung saan sila nakatira. Nagpakamatay. Bulong ko, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa likod ng leg ko. Opo. Pero may isang nakakatakot na pagkakapareho, tita. Nagpatuloy si Leo. Ang pagkamatay ni Ana ay 3 buwan lang ang layo sa pagkamatay ng kasambahay sa villa ng mga Salazar. Pareho silang sa parehong taon. Pareho silang na-conclude na aksidente o pagpapakamatay at ang mga kaso ay mabilis na sinara. Sa puntong ito, hindi na ako makatayo ng tuwid. Umupo ako sa upuan, ang ulo ko ay umiikot. Isang nawawalang unang asawa. Isang pangalawang asawa na namatay sa pagkahulog. Isang kasambahay na namatay din sa pagkahulog. Lahat ay konektado sa pamilyang Salazar. Hindi ito pwedeng maging isang coincidence. Ito ay isang nakamamatay na pattern. Ang takot sa akin ay naging matinding pagkasindak. Ang anak ko ay hindi magpapakasal sa isang makapangyarihang pamilya, kundi papasok siya sa isang lungga ng demonyo, isang lugar kung saan ang buhay ng tao ay madaling makuha at maitago. Bigla kong naintindihan na ang laban na ito ay hindi na para bawiin ang anak ko mula sa kanyang pagkalula. Ito ay isang laban para iligtas ang buhay niya. At ako, isang ordinaryong ina, ay walang ibang pagpipilian kundi maging mas matapang kaysa dati. Ilang araw pagkatapos kong malaman ang nakakatakot na nakaraan ni Mark, pakiramdam ko ay wala ako sa sarili ko. Hindi ako nangahas na sabihin kay Maria dahil alam kong hindi siya maniniwala at baka isipin pa niyang nag-imbento ako ng kwento para paghiwalayin sila ni Mark. Ang relasyon namin ng anak ko ay matindi na. Ayaw ko itong masira ng tuluyan. Tahimik lang akong naghahanap ng paraan, ang puso ko ay nasusunog. Habang nag-aalala ako, masayang umuwi si Maria. May isang nagniningning na ngiti sa kanyang labi na matagal ko nang hindi nakikita. Pinakita niya sa akin ang isang katalog ng wedding gown, itinuro ang isang puting gown na detalyado ang pagkakagawa. Ma, maganda ba? Nag-try po kami ni Mark ng wedding gown kanina. Sabi niya po, mukha akong anghel kapag suot ko to. Pagkakita ko sa masayang ngiti ng anak ko, nasaktan ang puso ko. Hindi niya alam na masaya siyang naghahanda para sa isang kasal sa isang demonyo na nakabalatayo. Pilit kong pinigil ang aking emosyon, pilit nang umingiti, napakaganda, anak.
Sa weekend, dadalhin ako ni Mark sa Tagaytay para ipakilala sa mga kamag-anak. Sabi niya po, gusto niyang maging mabilis ang lahat. Baka po sa susunod na buwan, mag-engage na kami, Mai. Sa susunod na buwan? Ganoon kabilis? Wala na akong oras, kailangan kong kumilos ngayon na. Habang naliligo si Maria, patago kong kinuha ang telepono niya, umaasang may makukuha akong pahiwatig. Pero naka-password ang telepono, at wala akong nagawa kundi ibalik ito sa dati nitong lugar. Nagpasya akong tawagan ng anak ko at kausapin siya ng diretsyo sa isa pang pagkakataon, kahit ano paman ang maging resulta. Bumalik ako sa silid ko at dinial ang numero ni Maria. Nagring ng ilang beses ang telepono at may sumagot. Pero ang boses na narinig ko ay hindi sa anak ko. Ito ay ang boses ni Mark, malalim at malamig. May kailangan po ba kayo kay Maria? Nagulat ako pero mabilis na bumalik sa katinuan. Mark? Nasaan si Maria? Medyo busy po siya ngayon. Pakisabi na lang po sa akin kung ano ang kailangan nyo at ibibigay ko na lang ang mensahe mamaya. Ang kanyang boses ay mayroon pa ring peking paggalang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto kong makausap ang anak ko. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Tumahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Tapos ang boses ni Mark ay biglang nagbago, walang naring paggalang, sa halip ay mayroon itong malamig na pagmamaliit. Tita Celia, isa ka talagang masinop na ina, masinop na umupa ka pa ng isang detective para imbestigahan ang magiging manugang mo, di ba? Naging matigas ang buong katawan ko. Alam niya? Paano niya nalaman? Huwag na po kayong magtaka. Tumawa siya ng pilit. Wala pong bagay sa Maynila na hindi namin alam, ang pamilyang Salazar. Bibigyan ko kayo ng isang taos-pusong payo. Dapat lang kayong maging kontento na isang biyenan, maghanda na kayo para sa mga regalong pangkasal, at huwag na kayong gumawa ng mga walang kwentang bagay. Mahal ako ni Maria at magiging asawa ko siya. Ang sinumang pilit na humadlang ay hindi magkakaroon ng magandang kinahihinatnan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero ang bawat salita ay parang mga karayom na tumutusok sa tainga ko, dala ang isang hindi nakatagong banta. Nakikita niyo po, di ba? Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay may pagmamalaki. Ang dati kong asawa, si Ana, hindi rin siya nakinig at nakita niyo na ang resulta sa kanya. Ayaw kong maging katulad si Maria sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yon, ibinaba niya ang tawag. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ko, bumagsak sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi lang niya ako binantaan, inamin pa niya na konektado siya sa pagkamatay ng pangalawa niyang asawa. Siya ay isang halimaw na walang anumang pagkatao. Ang takot ay bumalot sa akin, pero pagkatapos noon, ito ay naging matinding galit at matibay na determinasyon. Ipinakita niya ang kanyang totoong mukha, at kailangan kong ilantad iyon sa lahat para iligtas ang anak ko. Pagkatapos ng banta ni Mark sa telepono, alam kong hindi ako pwedeng manatiling naghihintay na lang para mamatay. Hindi ko na rin pwedeng kausapin si Maria dahil sigurado akong kinokontrol na siya ni Mark. Ang nag-iisang tao na pwedeng tumulong sa akin ngayon, ang nag-iisang tao na biktima rin sa bahay na yon, ay si Elrea Elena. Kailangan ko siyang hanapin. Kinabukasan, sumakay ako ng tricycle at dumiretso sa villa sa Dasmariñas Village. Hindi ako nag-abiso dahil natatakot ako na baka hadlangan ako ni Mark. Tumayo ako sa harap ng maringal na bakal na gate, at pinindot ko ang doorbell, ang puso ko ay nag-aalala. Isang batang kasambahay ang nagbukas ng gate. Pagkakita niya sa akin, mukha siyang nagulat. Sino po ang hinahanap niyo? Ako ang nanay ni Maria. Nandito ako para hanapin ang amo ninyo. Nag-aalangan ang kasambahay pero pinayagan niya akong pumasok. Ang villa sa araw ay mukhang marangya pa rin pero mayroon itong malamig na pakiramdam, kulang sa tao. Nakaupo si Elrea Elena nang mag-isa sa sofa sa sala, may hawak na fashion magazine, pero ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang walang hanggan na espasyo. Pagkakita niya sa akin, nagulat siya at mabilis siyang tumayo. Sister Celia, bakit ka nandito? Ang boses niya ay mukhang natataranta. Paumanhin sa pagpunta ko ng walang abiso, pero may isang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Tumingin ako ng diretsyo sa mata niya, nagsalita ng may determinasyon. Hinila ko siya sa isang mas nakatagong sulok at kinuha ko sa bag ko ang mga larawan ni Mark na inaabuso si Maria. Ito ang ginawa ng anak mo sa anak ko. Tiningnan ni Elrea.
Elena ang mga larawan, ang kanyang mukha ay namutla, nanginginig ang mga labi niya. Wala siyang sinabi, inabot lang niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag mo na akong lokohin. Nagpatuloy ako, ang boses ko ay nagmamadali. Alam ko na ang buhay mo dito ay hindi masaya. Ang pasa sa kamay mo, ang ugali ni Victor at Mark ay nakita ko na lahat. At alam ko rin ang tungkol sa dalawang nakaraang asawa ni Mark. Ang isa ay nawawala at ang isa ay namatay sa pagkahulog. Pagkarinig niya nito, hindi na nakayanan ni Elena ang kanyang kalmadong pag-ugali. Umiyak siya ng malakas. Ang mga luha na pinigilan niya ng napakaraming taon ay biglang bumuhos. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kanyang boses ay humihikbi, tama ang sinasabi mo. Lahat ay totoo. Ang lugar na ito ay hindi isang tahanan, ito ay impyerno. Nabuhay ako sa impyerno na ito ng higit sa 30 taon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay. Siya ay binugbog ng kanyang asawa simula pa noong mga unang araw ng kanilang kasal. Si Victor ay isang mabisyo, makapangyarihang lalaki na itinuturing ang kanyang asawa na parang isang pag-aari. Si Mark ay lumaki sa ganoong kapaligiran, natutunan niya ang pag-ugali ng kanyang ama, at naging isang malupit, dominante, at marahas na tao. Ilang beses na niyang gustong tumakas, pero wala siyang lakas ng loob. Natatakot siya sa paghihiganti ng asawa niya, at hindi niya rin kayang iwanan ang anak niya. Pero ang kanyang kahinaan ay indirektang gumawa ng isa pang halimaw. Paumanhin, umiyak siya. Nakita ko kung paano hindi maganda ang pagtrato ni Mark kay Maria, pero hindi ako nangahas na magsalita. Natatakot ako, sobrang takot ako. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pangunahing pinto. Si Victor ay pumapasok, ang kanyang amoy ay puno ng alak. Pagkakita niya sa akin at kay Elena na nag-uusap, ang mukha niya ay naging seryoso. Ano ang ginagawa mo rito? Sumigaw siya, itinuturo ang daliri sa akin. Tapos, tumalikod siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay parang namumula sa galit. At ikaw, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-entertain ng mga estranghero sa bahay? Nagpaplano ka ba na magkwento ng masasamang bagay tungkol sa asawa at anak mo sa iba? Hindi niya hinintay na sumagot si Elena, at agad niyang sinampal ang asawa niya ng napakalakas. Tumumba si Elena sa sahig. Natigilan ako, sumisigaw, at dali-dali kong tinulungan siyang tumayo. Pero hinawakan na ni Victor ang buhok ng asawa niya, at hinila siya ng marahas. Walang kwenta kang babae, binigyan kita ng masarap at madaling buhay at magtataksil ka pa sa akin. Ang eksena sa harap ko ay hindi ko makapaniwala. Sa harap ko, isang asawa ang brutal na sinasaktan ang kanyang asawa. Nanginginig kong kinuha ang telepono ko, nagpaplanong tumawag ng pulis pero nakita ako ni Victor. Tiningnan niya ako ng masama, ang kanyang mga mata ay namumula na parang isang mabangis na hayop. Kung nangahas kang tumawag, papatayin ko kayong dalawa. Natigilan ako, ang matinding takot ay bumalot sa buong katawan ko. Ang galit ni Victor ay mabilis na dumating at mabilis na nawala. Pagkatapos niyang bugbugin ang kanyang asawa, umakyat siya sa itaas, ang kanyang bibig ay nagbubulungan pa rin ng mga mura. Dali-dali kong tinulungan si Elena na tumayo, ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay namumula at namamaga, may kaunting dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nanginginig siya, umiiyak ng walang boses. Inakay ko siya sa kusina, at kumuha ako ng malamig na yelo para ipahid sa sugat niya. Pagkakita ko sa kaawa-awa na babae sa harap ko, galit ako at naawa sa kanya. Bakit mo kailangang tiisin ang ganito? Dapat tumawag ka ng pulis. Umiling si Elena, ang mga luha ay bumuhos. Walang saysay, sister. May pera siya, may connection siya, at ang lahat ay mabilis na matatapos. Sinubukan ko na minsan at pagkatapos noon ay binugbog niya ako ng malala. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, hindi ko na inaalala ang sarili ko, nag-aalala lang ako para kay Maria. Mas malupit pa si Mark kaysa sa tatay niya. Hindi ko siya pwedeng hayaan na sirain ang buhay ng anak mo. Sister Celia, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang anak mo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Alam ko na nawalan na siya ng pag-asa na iligtas ang sarili at umaasa na lang siya sa akin. Pagkatapos noon, nang sigurado akong mahimbing na ang tulog ni Victor, inihatid ako ni Elena sa likod na pinto.
Ang daanan para sa mga kasambahay ay para maiwasan na ma-record ng security camera sa pangunahing gate. Bago ako umalis, mabilis niyang itinulak sa kamay ko ang isang maliit na piraso ng papel na tiniklop sa apat. Ito ang I. Bulong niya, ang kanyang boses ay nagmamadali. Kunin mo to, huwag mong hahayaan na makita ng kahit sino. Binuksan ko ang piraso ng papel, at sa loob ay isang numero ng telepono na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay, at sa tabi nito ay nakasulat ang pangalan, Nausa. Nagulat akong nagtanong. Tumango si Ilria Elena, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid, puno ng takot. Nausa, ang unang asawa ni Mark. Pagkatapos ng diborsyo, nakatakas siya papunta sa Via. Ito ang numero ng telepono niya. Alam niya ang lahat, pati na ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ana, ang pangalawang asawa niya. Tawagan mo siya, siya lang ang makakatulong sa iyo na iligtas si Maria. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis niya akong itinulak sa labas at mahigpit na isinara ang pinto. Natigilan ako sa maliit na eskinita sa likod ng villa, mahigpit na hawak ang piraso ng papel. Hindi lang ito isang numero ng telepono, ito ay isang mahalagang pahiwatig, ang nag-iisang susi na makakapagbukas ng buong madilim na katotohanan ng pamilyang Salazar. Nagmadali akong sumakay ng kotse at umuwi. Pagdating ko sa pintuan, naglakas loob ako at dinial ang numero na ibinigay sa akin ni Ilria Elena. Kailangan kong magbayad ng malaking international call fee, pero wala akong pakialam. Nagring ng matagal ang telepono. Tamang-tama na sa isip ko ay walang sasagot, isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may kaunting antok at pagkabigla at nagsasalita sa Ingles. Huminga ako ng malalim, pilit na nagsasalita sa pinakamalinaw na Tagalog. Paumanhin, ikaw ba si Nausa? Tumahimik sa kabilang linya ng ilang sandali at ang boses ng babae ay lumipat sa Tagalog, puno ng pagdududa. Ako nga. Sino to? Ako si Celia, ang nanay ni Maria. Si Maria ang magiging asawa ni Mark Salazar. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para baguhin ang buong kapaligiran sa kabilang linya. Ang boses ng babaeng nagngangalang Nausa ay naging matalim at puno ng pag-ingat. Bakit mo ako tinatawagan? Wala na akong kinalaman sa kanya. Alam ko. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Pero kailangan ko ang tulong mo. Nasa panganib ang anak ko. Alam ko na ikaw ang nakakaalam ng totoong mukha niya. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ana. Muli na namang may mahabang katahimikan. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Nausa sa telepono. Sa huli, nagsalita siya at ang mga salitang sinabi niya pagkatapos ay nagbunyag ng isang nakakatakot na katotohanan na mas malala pa kaysa sa naisip ko. Hindi nagpakamatay si Ana. Sabi ni Nausa, ang boses niya ay puno ng galit at sakit. Siya ay pinatay. Nakita ko mismo. Noong araw na yon, may video call kami. Nakita ko si Victor, ang tatay ni Mark, itinulak siya mula sa balkonahe. Ang bawat salita ni Nausa sa telepono ay parang mga martilyo na tumatama sa ulo ko. Si Victor ay isang mamamatay tao. Itinulak niya ang pangalawa niyang manugang mula sa itaas. At si Mark, ang anak niya, ay tinakpan ng krimen na yon. Ang kanilang pamilya ay hindi lang mga abuso, kundi mga mamamatay tao sila. Nanginginig kong tinanong si Nausa, bakit? Bakit hindi mo inireport sa pulis? Tumawa si Nausa ng mapait. I-report sa pulis? Sa tingin mo, hindi ko sinubukan. Nag-report ako pero walang saysay. May pera sila, may kapangyarihan sila, pwede nilang gawing puti ang itim. Nagpadala pa sila ng mga tao para takutin ang pamilya ko sa Pilipinas. Kailangan kong manahimik at tumakas dito para iligtas ang buhay ko. Nabuhay ako ng may takot sa loob ng 3 taon. Sinabi ko kay Nausa ang sitwasyon ni Maria tungkol sa nalalapit na kasal niya. Sumigaw si Nausa sa kabilang linya, Diyos ko, hindi pwede, kailangan mong pigilan ang anak mo. Kailangan mong dalhin siya palayo sa lugar na yon ngayon na. Kung mananatili siya sa kanila, 100 lang ang pupuntahan niya ang kamatayan. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Sabi ko nang may kawalan ng pag-asa. Nabubulagan na siya ni Mark. Kung ganoon, hayaan mong pakinggan niya ang mga salita na ito. Sinabi ni Nausa ng may determinasyon. Nagre-record ka ba? I-record mo ang usapan na ito.
Hayaan mong marinig niya ang katotohanan mula sa sarili kong bibig. Baka magising siya. Ayon kay Nausa, binuksan ko ang recording function. Detalyadong sinabi ni Nausa ang lahat ng tiniis niya bilang isang manugang sa pamilyang Salazar, ang mga pambubugbog ni Mark, ang may sakit na kontrol, ang mga banta. Sinabi niya ang nakakatakot na sandali na nasaksihan niya kung paano pinatay ni El Victor si Ana sa pamamagitan ng screen ng telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit, sakit, at takot. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa dilim, mahigpit na hawak ang telepono. Ang recording na ito ay ang huli kong sandata. Kailangan ko itong gamitin para gisingin ang anak ko. Nang gabing iyon, naghintay ako kay Maria na umuwi. Umuwi siyang napakagabi, nakasuot ng isang bagong mamahaling damit. Pagkakita niyang naghihintay ako, mukha siyang nairita. Ano na naman po ang sasabihin niyo? Wala akong sinabi, tahimik ko lang inabot sa kanya ang telepono at isang pares ng earphones. Makinig ka. Pagkatapos mo mag-usap tayo. Sumimangot si Maria, mukhang ayaw niya, pero sa huli, mausisa siyang isinuot ang earphones at pinindot ang play. Pinagmasdan ko ang bawat ekspresyon sa mukha ng anak ko. Sa una, nagulat siya, tapos nalito, at sa huli ay natakot. Ang mga mata niya ay lumaki, ang kanyang mukha ay namutla, walang kulay. Nang matapos ang recording, mabilis niyang inalis ang earphones, at tumingin sa akin, nanginginig ang mga labi niya. Ito ay peke, di ba, ma? Umupa kayo ng tao para mag-imbento ng kwento para lokohin ako, di ba? Ang boses niya ay pilit at puno ng pagkapanik. Matigas pa rin ang ulo niya, ayaw pa rin niyang maniwala sa masakit na katotohanan. Sa tingin mo ba ay kaya kong mag-imbento ng ganoong nakakatakot na kwento? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang mga luha ko ay tumutulo. Magising ka, anak, kasama mo ang isang mamamatay tao. Niyakap ni Maria ang kanyang ulo, paulit-ulit na umiling. Hindi. Hindi pwede. Hindi ganoong tao si Mark. Lahat sila ay nagtatangka na saktan siya. Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Sumigaw siya ng baliw. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Si Maria ay parang nakahanap ng pagtitiwalaan, at mabilis siyang lumabas para buksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Mark, may hawak na malaking bouquet ng rosas, ang kanyang labi ay mayroong nakasanayang magandang ngiti. Dumating ka sa tamang oras. Umiiyak si Maria habang tumatakbo at yumakap kay Mark. Ang nanay ko. Nag-imbento na naman siya ng kwento para paghiwalayin tayo. Sinulyapan ako ni Mark at sa kanyang mga mata may kaunting kasamaan pero mabilis na nawala at pinalitan ng isang maamong hitsura. Hinimas niya ang buhok ni Maria at dahan-dahang sinabi, "Huwag kang umiyak, nandito na ako. Alam ko na hindi ako gusto ng nanay mo pero okay lang, sapat na naniniwala ka sa akin." Tapos, tumalikod siya sa akin, ang ngiti sa kanyang labi ay naroon pa rin pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Paumanhin po pero dadalhin ko po muna si Maria para kumalma siya. Sa tingin ko, kailangan niyong mag-ina ng oras para mag-isip. Pagkatapos niyang sabihin yon, inakay niya si Maria na ngayon ay ganap ng nalugmok at umaasa sa kanya palabas ng bahay. Bago siya umalis, tumalikod pa siya para tingnan ako, ngumingiti ng may pagmamalaki. Natigilan ako, pinanood ang dalawa na unti-unting nawawala sa likod ng pinto. Natalo ako. Ang huli kong sandata ay hindi lang nabigo na gisingin ang anak ko, kundi itinulak pa niya siya ng mas malayo sa akin, itinulak siya sa bisig ng halimaw. Ang puso ko ay naging malamig, isang hindi pa kailanman nararamdaman na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Simula noong gabing dinala ni Mark si Maria, hindi ko na siya nakontak. Ang telepono niya ay laging patay. Tinawagan ko si Mark, hindi siya sumasagot. Nag-text ako, hindi siya sumasagot. Ang maliit na bahay namin ay naging walang laman, nakakatakot na malamig. Gabi-gabi, umuupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na eskinita, umaasang makikita ko ang anino ng anak ko na umuwi. Pero ang tanging sagot ko ay ang katahimikan ng gabi. Ang pinakamalala kong takot ay nagsisimula ng bumalot sa isip ko. Kinulong ni Mark ang anak ko. Pinaghiwalay niya ang anak ko sa akin, sa mundo sa labas para madali niya itong mamanipulate at makontrol. Hindi na ako pwedeng umupo lang at maghintay pa ng 1 minuto. Ang unang bagay na ginawa ko ay pumunta sa isang maliit na law office sa Ayala Avenue. Sinabi ko ang buong kwento sa abogado na kaedad ko, isang babaeng may mabait na mukha.
Matyaga siyang nakinig, maingat na nag-inotes, pero pagkatapos kong magsalita, umiling siya at nagbuntong hininga. Madam, napakahirap po ng kaso niyo. Sabi niya. Sa legal na aspeto, si Maria ay isang matanda, at mayroon siyang kakayahang magdesisyon, kusang loob siyang sumama kay Mark. Wala tayong ebidensya na pinilit siya ni Mark o kinulong siya. Ang recording ni Nausa ay pwedeng maging isang pahiwatig, pero ang validity nito sa korte ay napakababa, at hindi rin ito direktang nagpapatunay na nasa agarang panganib si Maria. Kung ire-report natin ito sa pulis ngayon, wala silang sapat na batayan para makialam. Ituturing lang po nila ito bilang away ng pamilya. Ang maliit kong pag-asa ay nawala. Kahit ang batas ay hindi ako matutulungan sa pagkakataong ito. Umalis ako sa law office, isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa akin. Hindi ako sumuko. Nagtungo ako sa advertising company kung saan nagtatrabaho si Maria, umaasang makakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa mga kasamahan niya. Pero ang natanggap ko ay isa na namang malaking sorpresa. Ang A&A manager, pagkatapos kong magpaliwanag, ay nagpakita sa akin ng isang form. Ito ay ang resignation letter ni Maria na nakasulat sa kamay at may pirma, na naisumite 3 araw na ang nakalipas. Si Mark mismo ang nagdala ng form na ito dito. Sabi ng EA staff. Sabi niya, gusto raw ni Maria na mag-resign para maghanda sa kasal at alagaan ang pamilya. Nagulat din kami dahil si Maria ay isang napaka-promising na empleyado. Tinitigan ko ang form, ang sulat kamay ay sa anak ko, pero mukhang nanginginig, hindi matatag tulad ng dati. Pinilit siya nitong mag-resign. Unti-unti niyang pinuputol ang lahat ng koneksyon ni Maria sa lipunan, ginagawa siyang isang pag-aari niya. Umuwi ako, pakiramdam ko ay pagod na pagod, ang lahat ng pinto ay tila isinara sa harap ko. Wala akong ebidensya, walang testigo, walang tulong mula sa batas. Ang anak ko ay nasa kamay ng isang demonyo at wala akong magawa. Umupo ako sa gitna ng malamig na sahig. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko talaga ang pagiging mag-isa at walang magawa. Pero pagkatapos, ang larawan ni Maria sa aking bangungot, isang walang emosyon na manika, ay bumalik sa isip ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Kung hindi makakatulong ang mga legal na paraan, kailangan kong maghanap ng sarili kong paraan. Nang wala na akong maaasahan sa iba, alam kong kailangan kong umasa sa sarili kong lakas. Kailangan ko ng ebidensya, mga konkretong ebidensya na hindi pwedeng tanggihan para ilantad ang mag-amang Salazar. At ang nag-iisang lugar na pwedeng magkaroon ng ebidensya na iyon ay ang security camera system ng villa. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa isip ko. Inscan ko ang mga lumang business cards ng asawa ko na dating isang mamamahayag. Nakahanap ako ng isang business card mula sa isang magazine na tungkol sa arkitektura at real estate. Nagpasya akong magkunwari na isang mamamahayag na nagsusulat ng artikulo tungkol sa mga high-end na residential communities. Kinabukasan, nagdamit ako ng maayos at pumunta sa isang photocopy shop para gumawa ng isang peking ng mamamahayag na may pangalan at larawan ko. Mukhang simple ito pero sa sitwasyon na ito, kailangan ko lang umasa sa swerte. Sumakay ako ng kotse papunta sa villa ng mga Salazar pero hindi ako pumunta sa bahay nila kundi dumiretso ako sa office ng management. Ipinakita ko ang peking sa receptionist, nagsasalita sa pinaka-professional na tono na kaya ko. Magandang araw po, ako po si Celia, isang mamamahayag mula sa New Architecture magazine. Sa kasalukuyan, gumagawa kami ng serye ng mga artikulo tungkol sa seguridad sa mga high-end na villa sa Maynila. Pwede ko po bang makausap ang head of management para mag-interview? Mukhang naniwala ang receptionist. Pinaupo niya ako para maghintay at tumawag siya sa loob. Maswerte ako, wala ang manager ngayong araw, isang batang technician lang ang nakaduty. Mukha siyang medyo awkward na kausapin ang isang mamamahayag. Mabilis akong pumasok sa role, nagtatanong tungkol sa security system, sa dami ng mga kamera, at sa oras ng pag-imbak ng data. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nagkunwari akong interesado. Napakamoderno ng sistema nyo. Pwede ko po bang tingnan ang screen ng monitoring? Para mas ma-describe ko po ito ng eksakto sa artikulo ko. Ang batang technician, siguro gusto lang magpakita, ay walang pag-aalinlangan na dinala ako sa technical room. Sa harap ko ay isang pader na may 12-12 maliliit na screen na nagpapakita ng bawat sulok ng villa. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nagkunwari akong itinuro ang screen na nagpapakita ng lugar sa harap ng bahay ng mga Salazar.
Ito ba ang villa ng presidente ng Salazar Corporation? Narinig ko po na napakalaki ng bahay niya. Siguro ang seguridad dito ay binibigyan ng espesyal na atensyon. Opo. Ang bahay po ng aming boss ay laging may sariling security guard. Sinabi ng empleyado ng may pagmamalaki. Nagsalita ako, gusto ko pong tingnan ang kalidad ng imahe sa gabi. Pwede mo po bang i-reply ang isang bahagi ng recording mga 7 ng gabi, mga 2 linggo na ang nakakaraan? Iyon ang gabing pumunta kami ni Maria para maghapunan. Hindi nagduda ang empleyado at mabilis niyang binalik ang video. Sa screen, lumabas ang larawan ng mamahaling kotse ni Mark na nagdala sa akin at sa anak ko. Pinanood ko ito ng ilang sandali at sinabi, maganda talaga ang kalidad. Paano naman po sa ibang araw? Nagpatuloy ako sa paghahanap ng dahilan, tinatanong siya na i-reply ang ilang random na araw. At pagkatapos ang inaasahan ko ay dumating. Sa isang video recording noong nakaraang linggo, nakita ko ang kotse ni Mark na huminto sa harap ng gate, pero sa pagkakataong ito ay si Mark at Maria lang. Kinalagkad niya ang anak ko palabas ng kotse. Mukhang ayaw pumasok ni Maria. Nagpupumiglas siya pero hindi niya kaya ang lakas ni Mark. Halos kinalagkad niya ang anak ko papasok ng bahay. Nanikip ang puso ko. Dali-dali kong kinuha ang telepono ko, nagkunwaring sumasagot ng tawag para itago ang ginagawa ko, at nanginginig kong ni-record ang buong video sa screen ng monitoring. Ito na. Ang unang ebidensya na gumamit si Mark ng puwersa sa anak ko. Nang aalis na ako, aksidente kong tinanong ang empleyado, gaano na po katagal na nag-resign ang dati niyong manager? Narinig ko po na napakahusay niya magtrabaho. Sumimangot ang empleyado, si Eng Valeriano po, tinanggal na po siya, ma'am. Narinig ko po na 3 taon na ang nakakaraan, ang anak niya ay nagtrabaho bilang kasambahay sa bahay ni Eng Victor at nahulog sa hagdan at namatay. Pagkatapos ng insidente, tinanggal din po siya. Kawawa naman. Isang kislap ng liwanag ang pumasok sa isip ko. Ang anak ng dating manager. Eng Valeriano. Mayroon na akong bagong layunin, hanapin si Eng Valeriano. Hindi naging mahirap hanapin ng detective na si Leo ang dating manager. Nakatira siya ngayon kasama ang kanyang asawa sa isang maliit na bahay sa Tondo at nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging tricycle driver. Pumunta ako sa bahay niya isang maulan na hapon. Ang maliit na bahay ay basa at walang laman, ibang-iba sa Marangyang Villa kung saan siya nagtrabaho. Si Eng Valeriano, isang payat na lalaki na mga 60 taong gulang, ang nagbukas ng pinto. Pagkarinig niyang nagpakilala ako at binanggit ko ang pamilyang Salazar, ang mukha niya ay nagbago, puno ng takot. Wala akong alam. Mali po ang tao na hinahanap niyo. Sabi niya. Tapos, dali-dali niyang sinara ang pinto. Mabilis kong isinandal ang paa ko sa pinto. Ang boses ko ay nagmamadali, Eng Valeriano, nagmamakaawa ako sa iyo, 5 minuto lang po. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay ng anak ko. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ni Maria. Pagkakita niya sa batang babae sa larawan, lumalim ang tingin ni Eng Valeriano. Siguro naisip niya ang sarili niyang anak na namatay. Sa huli, pinapasok din niya ako sa bahay. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento ni Maria tungkol sa pambubugbog, sa mga kahina-hinalang kamatayan, tungkol sa anak ko na kinulong. Nagsalita ako sa kanya nang may buong katapatan ng isang ina na naghahanap ng anak. Tahimik na umupo si Eng Valeriano, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang asawa niya ay umupo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, ang boses niya ay malalim, mga demonyo sila. Pinatay nila ang anak ko. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa araw na iyon, ang kanyang anak, na 18 taong gulang lang, ay tumawag sa kanya na umiiyak. Sinabing ginawa ni Emily Victor ang masasamang bagay sa kanya, at nagbanta na sasabihin niya kay Maria Elena. Papunta pa lang siya sa bahay nang makatanggap siya ng balita na nahulog ang anak niya sa hagdan at namatay. Ibinigay ng management ang buong surveillance video sa pulis pero sigurado siyang pinutol nila ito at inedit. Pagkatapos noon, pinuntahan siya ng pamilyang Salazar, at binigyan siya ng 1,600,000 piso, sinabing ito ay bayad pinsala at binantaan siya na kung magsalita siya, ang buong pamilya niya ay hindi magiging payapa. Dahil sa takot, at dahil sa pagmamahal sa kanyang asawa, kailangan niyang manahimik sa loob ng 3 taon. Pero hindi ko kayang ibigay ang orihinal na video. Sabi niya nang may sakit.
Lihim kong kinopya ang isang kopya bago ko ibigay sa kanila. Itinago ko ito bilang isang paraan para panatilihin ang hustisya para sa anak ko kahit alam kong hindi ko ito magagamit. Pagkarinig nito, bumilis ang tibok ng puso ko. Lumuhod ako sa harap niya, ang mga luha ay bumuhos. Valeriano, nagmamakaawa ako sa inyo. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa hustisya para sa anak nyo, kundi pati na rin sa buhay ng anak ko. Pakiusap, ibigay nyo po sa akin ang video. Nangangako ako sa inyo, gagawin ko sila na magbayad sa mga krimen nila. Tiningnan ako ni Valeriano at tumingin din sa kanyang asawa. Tumango si Valeriano sa kanyang asawa, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. Sa huli, tumayo siya at pumasok sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya na may hawak na lumang ifesri at ibinigay ito sa akin. Ito ang buhay ng anak ko at ang pag-asa ng anak mo. Ibinibigay ko ito sa iyo. Hinawakan ko ang ifesgu sa aking kamay, pakiramdam ko ay mabigat ito. Hindi lang ito isang video, ito ay ebidensya ng krimen, ito ay luha, ito ay buhay ng 2 batang babae. At ito rin ang nag-iisa kong sandata sa hindi patas na laban na ito. Pag-uwi ko, ang unang bagay na ginawa ko ay isaksak ang ESU sa computer. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok nang lumabas ang mga larawan sa screen. Ang video ay malinaw na nagpakita ng eksena sa koridor ng 3 palapag ng villa. Ang anak ni Valeriano ay pilit na tumatakas pero nahawakan siya ni Victor. Isang marahas na pagpupumiglas at pagtatalo ang nangyari. At pagkatapos, sa gitna ng galit, binugbog ni Victor ang batang babae bago siya itulak ng malakas sa railings. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakalupit. Natigilan ako, ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit at pagkasuklam. Alam ko na sa ebidensya na ito sa aking mga kamay, hindi ako pwedeng kumilos ng mag-isa. Kailangan ko ng isang plano, kailangan ko ng mga mapagkakatiwalaang kakampi. Tinawagan ko si Mera, ang matalik kong kaibigan. Siya ay isang malakas, maparaan na babae. Pagkatapos marinig ang kwento, walang pag-aalinlangan siya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Kailangan maparusahan ang mga demonyong yan. Sunod, tinawagan ko si Dina, ang matalik na kaibigan ni Maria. Umiyak siya nang marinig niya ang buong katotohanan. Tita, ano po ang magagawa ko para iligtas si Maria? Kahit ano po, gagawin ko. Ang huling tao na pinuntahan ko ay si Tito Noel, isang dating mamamahayag na kaibigan ng asawa ko. Nag-retire na siya pero ang kanyang mga koneksyon sa industriya ay malawak pa rin. Pagkatapos niyang mapanood ang video, tinamaan niya ang mesa, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Walang batas na umiiral. Sister Celia, huwag kang mag-alala, makikipag-ugnayan ako sa mga pinakamatapat na mamamahayag. Gagawa tayo ng sapat na media pressure para walang pwedeng magtago ng kaso na ito. Kami na 4, isang may-ari ng panaderya, isang may bahay, isang mag-aaral sa kolehiyo, at isang mamamahayag ay nagtipon sa maliit kong panaderya. Magkasama naming ginawa ang isang detalyadong plano. Maghahanda si Tito Noel ng lahat para ilabas ang video at ang buong kwento sa isang mahalagang oras. Gagamitin ni Dina ang social media para ikalat ang impormasyon na bumubuo ng isang alon ng opinyon ng publiko. Si Myra naman ang bahala sa logistics at tutulong sa akin. Pero ang pinakamalaking problema ay kung paano mailalabas si Maria ng ligtas bago malaman ang lahat. Hindi ko alam kung saan siya kinulong ni Mark, kaya kailangan ko ulit humingi ng tulong kay Detective Leo. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakahanap. Hindi dinala ni Mark si Maria sa villa, kundi kinulong niya siya sa isang penthouse apartment sa isang high-end na kondo sa Makati. Nagbigay din si Leo ng isang napakahalagang impormasyon. Bukas ng gabi, mula -7 hanggang -9, mayroon si Mark na isang mahalagang business dinner at siguradong wala siya sa bahay. Ito ang nag-iisa nating pagkakataon. 2 oras. Mayroon lang kaming 2 oras para kumilos. Ang rescue plan ay itinakda. Ang puso ko ay natatakot pero puno rin ng pag-asa. Ang gabi bukas ay magiging isang makasaysayang gabi. 7:07 ng gabi, ang lungsod ay nagsimula ng mag-ilaw. Nakatayo ako sa kabilang kalsada ng high-end na kondo, ang puso ko ay tumitibok na parang tambol ng gyera. Ayon sa plano, magkukunwari akong isang empleyado ng delivery company, may dalang isang kahon ng regalo para magkaroon ako ng dahilan para makarating sa penthouse apartment.
Ang uniforme na suot ko ay hiniram ni Myra at medyo malaki sa akin. Sa bulsa ng uniforme ko, ang telepono ko ay nakasave ang numero ni Tito Noel at ng pulis, at sa puso ko ay ang video na ebidensya ng krimen ng mag-amang Salazar. Sina Myra at Dina ay nakaupo sa isang coffee shop malapit doon, handa para tumulong. Huminga ako ng malalim, niyakap ang kahon ng regalo, pilit na naglakad ng may kumpiyansa sa pangunahing lobby. Sa kabutihang palad, hindi masyadong nagtanong ang security guard, pinayagan lang niya akong pumasok pagkatapos kong i-sign in. Ang elevator ay nagdala sa akin sa pinakamataas na palapag sa isang nakakatakot na katahimikan. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng apartment, pinindot ko ang doorbell, nagdadasal ako na umalis na si Mark tulad ng sinabi ng detective. Pero ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Bumukas ang pinto at ang nakatayo doon ay si Mark. Ang kanyang tingin ay mula sa pagkabigla ay naging isang pilit ng ngiti. Bumisita ka sa anak mo. Isa ka talagang masinop na ina. Ang puso ko ay nalugmok, ang plano ay nabigo na sa unang hakbang pa lang, pero hindi ako pwedeng umatras. Pilit kong pinananatiling kalmado ang sarili ko, at sinabi, nasaan si Maria? Gusto ko siyang makita. Naglalaan siya ngayon. Sabi ni Mark, humaharang sa pinto. Umuwi na kayo, ayaw kong may mangyaring masama. Sa sandaling iyon, mula sa loob, may narinig akong tunog ng pagbasag ng isang bagay, sinundan ng pagpipigil sa pag-iyak ni Maria. Hindi ako nag-isip pa ng 2 beses, itinulak ko ng malakas si Mark at pumasok ako sa loob. Ang eksena sa harap ko ay nakatulala sa akin. Ang marangyang apartment ay magulo na parang isang battlefield. At si Maria, ang anak ko, ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mukha ay namutla. Ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay namamaga at namumula, ang kanyang damit ay gusot. Siya ay binubugbog. Maria! Sumigaw ako, tumatakbo sa anak ko. Isinara ni Mark ang pinto, ang kanyang magandang mukha ay ganap nang nawala, pinalitan ng isang mabangis na hitsura ng isang hayop. Nakita mo na? Ito ang kabayaran sa hindi pagsunod. Hindi ko sana siya sasaktan ngayon, pero dahil sa'yo, lahat ay dahil sa'yo. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang buhok ko at hinila pabalik. Masakit sa akin pero pilit ko pa ring tinakpan si Maria. Hayop ka! Pakawalan mo ang anak ko. Hayop! Tumawa siya ng mabangis. Hahayaan kitang makita kung ano ang hayop. Inihagis niya ang kanyang kamay para suntukin ako. Pero sa sandaling iyon, isang anino ang biglang lumipad mula sa likod. Si Kilrea Elena. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta dito. Siguro ang instinct ng isang ina ay nagbigay sa kanya ng babala. May hawak siyang isang vase mula sa mesa, at malakas niya itong ipinukpok sa ulo ng kanyang anak. Si Mark ay natigilan, hawak ang ulo niya. Ginamit ni Elrea Elena ang pagkakataon na yon at sumigaw, takbo, iligtas mo ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nasa isip ko. Nanginginig kong kinuha ang telepono ko, pinindot ang send button para sa video na ebidensya kay Tito Noel at isang maikling mensahe, tulungan niyo kami. Bumalik sa katinuan si Mark at itinulak niya ang nanay niya at lumapit sa akin. Malakas niya akong sinampal sa mukha, ang telepono ko ay lumipad palayo. Dinaganan niya ako at mahigpit na sinakal ang leg ko. Unti-unting nawawala ang hangin, ang aking malay ay lumalabo. Nakita ko lang si Maria na umiiyak ng walang pag-asa. Tamang-tama na sa isip ko ay mamamatay na ako, isang malakas na boom ang narinig. Ang pinto ng apartment ay nabasag. Isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng bulletproof vests, may hawak na baril, ang sumugod sa loob, manatili kayong tahimik, ibaba ang mga armas. Natigilan si Mark, hindi siya makapaniwala na dumating ng ganoon kabilis ang pulis. Binitawan niya ako at umatras. Umubo ako ng malakas, pilit na humihinga ng malalim. Si Tito Noel, pagkatapos matanggap ang video at ang text ko, agad niyang ipinadala ito sa isang kaibigan niya na nasa mataas na posisyon sa pulisya. Sa parehong oras, si Elrea Elena, sa gitna ng kanyang pagkapanik, ay nag-dial din sa numero 113. Ang dalawang source ng impormasyon sa parehong oras ay nag-trigger ng isang emergency operation. Nang maipit siya sa isang sulok, ganap na lumabas ang hayop sa loob ni Mark. Kumuha siya ng isang itim na pistol mula sa drawer, at itinutok ito sa nanginginig na si Maria. Lahat kayo umatras, kundi babarilin ko siya. Ang buong grupo ng pulis ay natigilan, ang kapaligiran ay tense na parang string. Umiyak si Maria, nanginginig ang buong katawan.
Mark, huwag. Tumahimik ka. Sumigaw siya. Lahat ito ay dahil sa inyo ng nanay mo. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Ilria Elena. Tinignan niya ng diretsyo ang kanyang anak, hindi na siya takot, mayroon lang siyang walang hanggang sakit. Mark, tigilan mo na, anak. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag ka nang gumawa ng isa pang pagkakamali. Tinataksilan mo rin ako, ma. Tumawa ng baliw si Mark, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lahat ng tao sa mundong ito ay tinataksilan ako. Mukhang natinag siya sa mga salita ni Ilria Elena. Sa maikling sandaling iyon, lumingon siya para tingnan ang kanyang nanay, at isang matinis na tunog ng baril ang narinig. Pero hindi iyon ang baril ni Mark. Isang pulis ang nagpaputok ng babala para guluhin siya. Ginamit ang pagkakataon na iyon, 2 pulis ang sumugod na parang leon, at ibinagsak si Mark sa sahig, kinumpiska ang kanyang baril at pinusasan ang mga kamay niya. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng ilang segundo. Nang bumalik ako sa katinuan, si Mark ay ganap nang na-neutralize. Si Maria ay nawala ng malay dahil sa matinding takot. Dali-dali kaming tumakbo ni Ilria Elena sa anak ko. Sinimulan ng pulis na mag-search sa apartment. Nakahanap sila ng mas maraming droga at mga dokumento na konektado sa money laundering operation ng Salazar Corporation. Sa parehong oras, isa pang grupo ng pulis ang sumugod sa villa sa Dasmariñas Village, at inaresto si Emil Victor sa bahay batay sa hindi mapagkakailang video na ebidensya. Nang dalhin si Mark palayo, dumaan siya sa akin. Huminto siya, tinitignan ako ng may matinding galit. Nanalo kayo pero huwag kayong maging masaya, hindi kayo magiging payapa ng anak ninyo. Wala akong sinabing iba, tahimik ko lang siyang pinanood na dinadala palayo. Alam ko na tapos na ang pinakamalalang bangungot, pero ang laban namin ng anak ko ay hindi pa tapos. Si Maria ay dinala sa ospital ng gabing iyon. Wala siyang matinding pisikal na sugat, pero ang kanyang mental state ay ganap na nalugmok. Sa mga unang araw, hindi siya nagsasalita, umuupo lang siya sa isang sulok ng kama, ang kanyang mga mata ay walang laman habang nakatingin sa kung saan. Sa tuwing may lalapit sa kanya, nagugulat siya at natatakot. Sinabi ng doktor na mayroon siyang matinding psychological trauma, at kailangan niya ng mahabang panahon para gumaling. Iniwan ko muna ang panaderya, nanatili ako sa ospital, nag-aalaga sa anak ko ng 24 paghahati 7. Hindi ko pilit na kausapin siya, tahimik lang akong nanatili sa tabi niya, nagluluto ng paborito niyang pagkain, at nagbabasa sa kanya ng mga libro. Gabi-gabi, kapag natutulog na siya, umuupo ako at hinahawakan ang kamay niya, tahimik na umiiyak. Sinasabi ko sa sarili ko na kasalanan ko na hindi ko nalaman ang lahat ng mas maaga, na hinayaan ko ang anak ko na magtiis ng ganoong nakakatakot na pinsala. Pagkatapos ng 2 linggo sa ospital, medyo bumuti na ang kalagayan ni Maria. Nagsimula na siyang makipag-usap sa akin, kahit na maikling pangungusap lang. Ipinayo ng psychologist na dalhin ko ang anak ko sa ibang lugar sa loob ng ilang panahon, baguhin ang kapaligiran para makalimutan niya ang nakaraan. Nagpasya akong dalhin si Maria sa Halongbay. Gusto ko na ang malawak na dagat at ang maringal na bundok ay makakatulong sa anak ko na linisin ang mga alaala sa kanyang puso. Tumuloy kami sa isang maliit, tahimik na resort. Araw-araw, magkasama kaming naglalakad sa dalampasigan, pinapanood ang pagsikat at paglubog ng araw, at nilalanghap ang sariwang hangin. Isang hapon, habang nakaupo kami sa buhangin, biglang sinabi ni Maria sa akin, "Ma, gusto kong magpagupit ng buhok." Nagulat akong tumingin sa anak ko. Si Maria ay may mahaba, makintab na itim na buhok na mahal niya. Iyon din ang buhok na laging pinupuri ni Mark. "Sigurado ka ba?" Tanong ko sa kanya. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Gusto kong tanggalin lahat. Ayaw kong may matira sa nakaraan." Naintindihan ko ang ibig sabihin ng anak ko. Nang hapong iyon, dinala ko siya sa isang maliit na hair salon sa bayan. Nang bumagsak ang mahabang buhok niya, nakita ko ang luha na dumadaloy sa pisngi ng anak ko. Pero hindi iyon luha ng pagsisisi kundi luha ng kalayaan. Sa maikling buhok, mukhang kakaiba si Maria, pero ang mukha niya ay nagpapakita ng isang malakas, matatag na hitsura na matagal ko nang hindi nakikita. Habang pauwi, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Ma, handa na po ako, magbibigay na ako ng testimony sa korte. Gagawin ko siya na magbayad sa lahat ng ginawa niya sa akin at sa ibang mga babae." Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko, ang puso ko ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki.
Ang maliit kong anak ay talagang bumalik na. Hindi lang siya nabuhay kundi isinilang din siyang muli mula sa abo, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang paglilitis sa mag-amang Victor at Mark Salazar ay sinubaybayan ng buong bansa. Sa hindi mapagkakailang ebidensya, lalo na ang video na nagpakita kung paano pinatay ni Victor ang kasambahay at ang mga testimony ng mga saksi, ang kanilang mga krimen ay ganap na nailantad. Sa araw ng paglilitis, si Maria ay nakasuot ng isang puting suit, ang kanyang maikling buhok ay maayos. Tumayo siya sa harap ng hukom, kalmado at matatag na nagkwento ng buong proseso ng pagiging manipulated ni Mark at pambubugbog. Ang kanyang testimony ay nagpaluha sa maraming tao na nasa korte. Sa huli, ang hustisya ay nanaig. Si Victor ay nakatanggap ng habambuhay na pagkakakulong para sa krimen ng pagpatay. Si Mark ay nakatanggap ng habambuhay na pagkakakulong para sa maraming krimen, accomplice sa pagpatay, illegal detention, intentional assault, at pagmamay-ari ng droga. Ang Salazar Corporation ay bumagsak at ang lahat ng kanilang iligal na pag-aari ay kinumpiska. Si Maria Elena, pagkatapos niyang magbigay ng testimony laban sa kanyang asawa at anak, ay ibinenta ang villa at ginamit ang isang bahagi ng pera para magbayad sa mga pamilya ng mga biktima. Ang natira ay idinonate niya sa mga charitable foundation at nag-apari siya para mahanap ang kapayapaan sa nalalabi niyang buhay. Pagkatapos ng kaso, ang buhay namin ng anak ko ay bumalik sa normal pero hindi na ito tulad ng dati. Bumalik si Maria sa kanyang trabaho pero gumugol din siya ng oras sa isang non-profit organization na tumutulong at nag-a-advise sa mga biktima ng domestic violence. Ginamit niya ang sarili niyang kwento para magbigay ng inspirasyon at lakas sa mga babae na may parehong sitwasyon. Dito, nakilala ni Maria si Gabriel, isang mabait na batang abogado na nagboluntaryo sa organisasyon. Si Gabriel ay ganap na kabaligtaran ni Mark. Wala siyang magandang hitsura, wala siyang mayamang pamilya, pero mayroon siyang init, katapatan, at isang lubos na paggalang sa mga babae. Ang kanilang pag-ibig ay dumating ng natural, banayad na parang isang malamig na sapa. Isang taon pagkatapos, si Maria at Gabriel ay nagkaroon ng isang maliit, komportabling engagement party sa panaderya ko. Pagkakita ko sa anak ko sa isang simpleng puting damit, magkasama silang kamay ng isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, ang puso ko ay puno ng kaligayahan. Dumaan ang anak ko sa isang madilim na lagusan, pero sa huli, nakita niya ang liwanag sa dulo ng kalsada. Ang kwento namin ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang paglalakbay na puno ng sakit pero napakalakas din. Nagpapatunay ito na pagkatapos ng ulan, ang langit ay magiging maliwanag at pagkatapos ng mga bagyo, mas lalo nating pahahalagahan ang magagandang araw.